Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang nakakagulat at misteryosong kwento na nangyari sa isang tahimik na baryo. Isang ina na 62 taong gulang na matagal nang nakarati sa kama dahil sa karamdaman, biglang napansin na lumalaki ang kanyang tiyan na para bang siya ay nagdadalang tao agad. Itong pinag-usapan ng buong baryo. Lahat ay nagtaka dahil imposibleng mangyari iyon sa isang babae sa kanyang edad. Ang kanyang anak na si Nam, na matagal nang nag-aalaga sa kanya, ay nagsimulang maghinala na may kakaibang nangyayari. Kaya, upang malinawan, nagpasya siyang maglagay ng isang maliit na kamera sa silid ng kanyang ina. At ang mga sumunod na pangyayari, tuluyang nagbago sa takbo ng kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang simpleng tahanan sa gilid ng ilog. Si Aling Lan, isang dating masipag na tindera sa palengke, ay naging bedridden matapos ang isang matinding stroke. Noon, siya ang haligi ng pamilya. Palangiti, masigla, at laging abala. Ngunit dahil sa sakit, siya ay naging tahimik. Madalas nakatingin sa kawalan, waring may iniisip na malalim. Ang kanyang anak na si Nam, nasa edad na 40, ang naging sandigan ng pamilya. Araw-araw ay tinitiyak niyang may gamot at pagkain ang ina, at kumuha pa ng tagapag-alaga upang masigurong maayos ang kalagayan nito. Ang kanyang asawa, si Mai, ay kilala sa baryo bilang mabait at maasikaso. Tahimik, magiliw, at laging mayangiti. Kaya naman iniisip ng lahat na napakaswerte ni Nam sa kanya. Ngunit sa likod ng maamong ngiti ni Mai, may mga sandaling napapansin ni Nam na tila may kakaibang lungkot o lihim na hindi niya maipaliwanag. Isang mainit na gabi, pag-uwi ni Nam, napansin niyang tila mas lumaki pa ang tiyan ng kanyang ina, agad siyang kinabahan. "Inay, ano pong nangyayari sa inyo? Ang laki ng tiyan ninyo." Tanong niya, habang nanginginig ang tinig. Mahina ang boses ni Aling Lan, halos hindi na makahinga. "Anak, hindi ko alam. Konti lang naman ang kinakain ko, pero parang may bumibigat sa loob ko." Nagmadali si Nam na tumawag sa doktor, pero wala ito sa bayan. Ang mga kapitbahay ay dumating upang tumulong at magbigay ng kani-kanilang palagay. May nagsabing, "Baka sakit sa atay." May nagsabing baka may bara o bukol. Ngunit kakaibang tensyon ang naramdaman ni Nam nang mapansin niyang kalmado lang si Mai. Halos parang walang pakialam. Ngumiti pa ito ng bahagya at sinabing magluluto siya ng lugaw para kay Aling Lan kinagabihan. Hindi mapakali si Nam. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit tila may lihim ang kanyang asawa. Hanggang sa nagpasya siyang panoorin ang mga unang video mula sa nakatagong kamera na nilagay niya. Sa video, nakita niya si Mai na pumasok sa silid ng kanyang ina. Bit-bit ang isang mangkok ng lugaw. Sa unang tingin, normal lang. Pero may kakaibang paraan ng kanyang paghahalo. Tila may isinasamang sangkap na hindi pamilyar. Sa mga sandaling iyon, tila nanindig ang balahibo ni Nam. Ang ekspresyon sa mukha ni Mai ay hindi karaniwang lambing. May halong malamig na determinasyon. Dahil sa nakita, hindi agad kumilos si Nam. Ayaw niyang magpadalos-dalos o magkamali ng paratang. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang sinuri ang mga video at napansin niyang halos gabi-gabi. Pumapasok si Mai sa silid at nagbibigay ng pagkain sa kanyang ina. Laging may parehong paraan at parehong ekspresyon. Nang mapansin niyang mas lumalala ang kalagayan ni Aling Lan, unti-unti nang napagtanto ni Nam na kailangang gumawa siya ng paraan. Ngunit paano niya haharapin ang taong dati ay buong tiwala niyang minahal? Hindi niya alam kung ano ang totoo. Baka nagkakamali lang siya. Baka may mabuting dahilan ng asawa. Pero sa kaloob-looban niya, may malamig na takot na nagsisimulang manirahan kinabukasan. Buong araw siyang tahimik. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang mga eksena sa video.
Gusto niyang hanapin ang katotohanan, pero alam niyang dapat itong gawin ng mahinahon at makatarungan. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat na minsan, ang mga lihim ay nasa mismong loob ng ating tahanan. At minsan, ang mukha ng kabutihan ay maaaring may tinatagong lungkot, takot, o dahilan na hindi natin alam. Kaya bago tayo humusga, mas mabuting hanapin muna natin ang katotohanan. Sapagkat sa dulo, ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay siyang tanging daan tungo sa tunay na kapayapaan. Sa araw ding iyon, nagkunwaring aalis para kumuha ng gamot, umalis si Nam papunta kay Chuta, kaibigang kabataan na nagtatrabaho bilang doktor sa ospital ng distrito. Dinala ni Chuta ang ilang mga video na inilipat sa telepono. Nang pinanood ito, kumunot ang noo ni Chuta at naging seryoso ang mukha niya. Delikado ang mga gamot na ito. Walang label, walang pinanggalingan, at ang puting pulbos, labis ang kahinahinala. Kung ito'y patuloy na maibibigay, maaaring masira ng husto ang atay at mga bato, mag-iipon ng tubig ang katawan, kaya lumilitaw ang ganoong pamamaga ng tiyan, parang buntis, wika ni Chuta. Nang marinig iyon, nanginig si Nam. Kumapit siya sa gilid ng mesa at nangangatal ang tinig. Chu, sigurado ka ba? Ibig mong sabihin, sinasadyang sinasaktan ng asawa ko ang aking ina? Huminga ng malalim si Chuta. Hindi ko masusuri ang kanyang motibo. Pero ang ginagawa niya ay napakapanganib. Kailangang dalhin agad ang iyong ina sa doktor. Kumpletuhin ang mga pagsusuri para sa atay, bato, dugo, at higit sa lahat, pigilan siya bago pa maging huli. Nagpasalamat si Nam sa kaibigan. Pero sa loob niya'y nagngangalit ang unos. Takot, galit, at kawalang pag-asa ang sabay-sabay na dumadaloy. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Mai na maging ganoon at kung ito'y isang pagkakamali. Bakit hindi siya kumonsulta sa doktor? At kung nakakatulong ang mga tinatawag niyang gamot, bakit kailangang itago at lihim na ipasok sa mga pagkain tuwing gabi? Bumalik si Nam sa bahay. Napilit nagpapakitang kalmado. Sinalubong siya ni Mai na magiliw. May mahinahong titig at pakitang pagkalinga. Nagpapakita pa ng interes sa mga gawain niya. Ngunit ang mga mata ni Nam ngayon ay malamig na lamang sa harapan niya. Ang babaeng minahal niya ay naging isang estrangherang banta. Sa hapunan, kumakain si Aling La ng kaunting pinakulo ang gulay at tahimik na nagrereklamo. Anak, parang lumalala na ang pakiramdam ko. Sobrang sakit ng tiyan, hirap huminga. Biglang humarap si Nam kay Mai at mariing nagtanong, Mae, magsabi ka ng totoo? May idinadagdag ka ba sa lugaw ni nanay? Sandali siyang natigilan, ngunit ngumiti rin agad si Mai. Nilagyan ko lang ng kaunting bitaminang halamang gamot. Sinasabing nakakatulong para gumaling ng mas mabilis. Huwag kang mag-alala, ang kanyang malinaw, mahinahong paliwanag. Mas lalo lamang tumindi ang kirot sa puso ni Nam at pinaakap niya sa ngiti ang galit. Hindi niya ipinakita ang kanyang pag-aalinlangan. Pagkapasara ng ilaw at pagkalimot ng lahat, muli niyang pinanood ang mga recording masakit na kumapit ang dibdib niya. Sa bagong video, hindi lamang idinagdag ni Mai ang pulbos sa lugaw. May mga sandaling bumulong siya. Maghina ka na, malapit na itong mapunta sa akin. Nanahimik si Nam, ang mga tenga niya halos namamaga sa pagdinig. Malamig na pawis ang tumulo sa katawan niya, dumilim ang lahat sa kanyang harapan. Hindi ito aksidente o simpleng pagkakamali. Hakbang-hakbang, sinisikap ng asawa niyang dala ang ina sa kupas na kalagayan upang kunin umano ang kanilang ari-arian. Bumagsak ang ulo ni Nam sa mga kamay at napaiyak ng hindi mapigilan. Sa isang banda, naroon ang ina niya na nagbigay buhay sa kanya at ngayon ay nagbubuwis ng huling lakas para huminga. Sa kabilang banda, ang asawa na minahal niya at itinuturing na sandigan, ngunit sa likod nito ay isang maruming balak.
Nawala si Nam sa kadiliman. Hindi alam kung anong unang hakbang kinabukasan. Nag-imbento siya ng dahilan para maipadala ang ina sa pagsusuri. Hindi natuwa si Mai, ngunit hindi rin ito tumutol ng lantaran. Nang lumabas ang resulta sa ospital, parang natigilan si Nam malubha ang pagkasira ng atay at bato ni Aling Lan. May natagpuang mga banyagang sangkap sa tiyan. Huminala ang doktor na matagal na itong binibigyan ng mga gamot na walang malinaw na pinagmulan. Uupo si Nam sa koridor ng ospital na nakayuko. Magkiskis ang mga palad sa noo at ang dibdib niya ay parang naguguluhan. Alam na niya na kailangan niyang alamin ang buong katotohanan. Ngunit paano haharapin si Mai? Kung ilalantad niya ito ng biglaan, maaaring masira ang pamilya. Kung mananahimik naman siya, baka hindi na maligtas ang ina. Pagdating ng gabi, bumalik si Nam sa bahay na nakagimbal ang mukha. Tahimik siyang pumasok sa sala at ipinasilip si Mai na tila nakikipag-usap sa telepono. Mababa ang kanyang boses, ngunit may mga pirasong pangungusap na narinig ni Nam. Hayaan mo siya, hindi na siya tatagal. Nilapitan siya ng lamig. Nanatili siya sa anino at nagpatuloy ang pakikinig. Pagkatapos ay tinapos ni Mai ang tawag at nagbalik ang kanyang mukha sa mahinahong ekspresyon. Nawaring walang nangyari, lumabas si Nam mula sa kanyang pagtatago. Nagkunwaring naglalakad lamang. Nagulat si Mai nang makita siya, ngunit mabilis siyang kumalma at ngumiti. Uuwi ka na ba? Tumawag lang ako para magtanong tungkol sa iba pang halamang gamot para kay nanay. Nakatingin si Nam sa kanya at pilit itinago ang nagngingit-ngit na emosyon. Alam niya na kailangan nitong magtapos sa isang malinaw na paraan. Sa gabing iyon, lihim niyang kinopya lahat ng mga video sa isang USB at itinago ito sa isang locked drawer ng aparador. Nagpasya siyang huwag mag-akusahan agad, bagkus mag-ipon pa ng ebidensya upang malaman ang tunay na motibo ni Mai, kung sino ang tumutulong sa kanya at kung may iba pang kasabwat sa likod ng madilim na balak. Sa dibdib ni Nam ay nag-aalab ang galit, ngunit batid niyang ito ay simula pa lamang. Maaring mas malalim at mas masalimuot pa ang susunod na mga pangyayari. Ang tahanang dati puno ng init ay ngayoy tila pinaninirahan ng mga multo. Bawat hakbang, Bawat tingin at bawat ngiti ni Mai ay nagpapabigat sa kanya. Tiyak si Nam na ang katotohanan ay hindi nagtatapos sa iisang eksena. Bilang anak na tapat sa ina, kailangan niyang lumaban sa pinakamahirap na hamon ng kanyang buhay upang protektahan ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya mula sa taong matalik niyang pinagkatiwalaan. Kinabukasan, nagtatrabaho si Nam na tila ba walang sigla. Libong isipin ang umiikot sa kanyang ulo na mistulang itim na unos na winawasak ang mundo. Ang mga eksenang ipinakita ng video, si Mai na lihim na naglalagay ng puting pulbos sa lugaw at bumubulong ng mga mapanganib na salita, sumunod-sunod sa bawat segundo ng kanyang isip. Dahan-dahang dumudurog ang damdamin niya. Noong tanghalian, pag-uwi niya, nakita niyang may bitbit na muling mainit na mangkok ng lugaw si Mai. Para kay Aling Lan tumibok nang mabilis ang puso ni Nam. Nagkunwari siyang aalis sa bakuran para kumuha ng gulay. Ngunit hindi niya tinanggal ang tingin sa bintana ng kwarto ng ina. Sa pamamagitan ng manipis na kortina, nasilayan niya si Mai na yumuko at mahina ang sambit. Kainin mo na, nanay. Hintayin mong gumaling ka. Pagkatapos, marahang hinawakan ni Mai ang balikat ni Aling Lan at pilit ipinilit ang bawat kutsara. Nakita ni Nam kung paano pilit umiling ang ina, ngunit labis na mahina upang tumanggi. Halos sumabog ang galit sa dibdib niya, pero pinigilan ng isip ang sarili. Kung sisugod siya noon, maaring masira o mawala ang ebidensya, at maaring hindi pa rin naililigtas ang kanyang ina. Pagkatapos, sa gabi,
Pinanood niya ang recording na kinunan sa tanghalian. Lahat ay naipatunayang totoo. Maingat na idinagdag ni Mai ang puting substansya sa lugaw at pinilit ang ina na lunukin. At habang ginagawa iyon, bulong niya. Magtiis ka pa ng kaunti at lahat ay mapupunta sa akin. Para kay Nam, ang mga salitang iyon ay parang hatol. Pinali niya ang mga ngipin ng ganoon na hanggang durot ang labi at dumugo. Wala nang alinlangan. Hindi na ito hinala. Totoo na ang pinakamalubhang realidad. Ang katotohanan ay hindi lamang pagtataksil. Winasak nito ang tiwala at inilagay si Nam sa isang masakit na pagpili. Pamilya o tungkulin sa ina. Naalala niya ang unang mga araw ng pag-ibig niya kay Mai. Noon ay maalaga siya, maalalahanin, marunong magpabighani sa puso ng mga magulang. Tinawag pa nga siyang biyaya nilan sa kanilang pamilya. Ngayon, ang babaeng tinanggap at minahal nila bilang anak ay naging pinagmumula ng isang tusong plano laban sa mismong pamilyang tumanggap sa kaniya. Ang isip na yon ay halos bumiyak sa puso ni Nam. Isang ideya ang dumaan sa isip niya. Kailangang alamin kung saan nanggagaling ang mga gamot na iyon. Naghintay hanggang tahimik ang bahay. Bandang hating gabi, ay palihim siyang lumapit sa kabinet kung saan itinago ni Mai ang mga bote. Nakakandado ito, maingat niyang ginamit ang ekstrang susi at binuksan. Sa ibabang bahagi, sa pagitan ng mga damit, may maliit na kahoy na kahon. Sa loob nito, may isang bote ng malabong, kayumangging likido at ilang plastik na supot na may puting pulbos na hindi malinaw ang anyo. Walang etiketa. Tumalon ang dibdib ni Nam at nanginig ang mga kamay niya. Kinuha niya ang isang supot. Kinuhanan ng litrato ang laman. Pagkatapos ay ibinalik ang lahat ng maayos upang walang makapansin. Maagang umaga, dinala ni Nam ang larawan at ang maliit na supot ng pulbos. Lihim na itinago sa bag at nagpunta kay Tito Tu. Nang makita ng tito ang natuklasan, kumunot ang noo. Hindi ito bitamina. Ani Tito Tu. Kailangang isumite sa pagsusuri para malaman ang komposisyon. Sa pagkaayos ng balot, halata na ito ay isang underground na produkto, mapanganib at nakasasama. Ang mga salita ng tito ay bumigat sa dibdib ni Nam na parang mabigat na bato. Nagloko ang mga mata at nanginig ang tinig niya. Chu, tulungan mo. Itago natin muna ito. Kailangan ko ng panahon. Kung walang tiyak na resulta, hindi ako pwedeng kumilos. Maaari niyang itanggi ang lahat. Pinapasa ni Tito Tu ang kanyang palad sa balikat ni Nam bilang pampalubag loob. Huwag mo lang ipagpaliban ng matagal. Baka hindi nakayanin ni Tita Lan. Tumango si Nam. Apoy ang nag-aalab sa loob niya. Sa gabi, dumilim ang hapagkainan habang bumabalot ang mabigat na katahimikan sa bahay. Si Tito Fuk, ang ama, ay patuloy na tahimik at inuuna pa rin ang pag-aalagaan ang asawa. Inihahain ang piraso ng isda. Sinusubukan nilan kumain, ngunit kitang-kita ang pagdurusa sa mukha niya para kay Nam. Parang nagiging bagyo ang bawat sandali. Nilulunok niya ang bawat kutsara na parang lason. Samantala si Mai ay ngumingiti. Masiglang nakikipag-usap at hindi napigilan pang magtanong sa asawa. Ayos lang ba sa trabaho? May kailangan ba akong gawin? Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pang-iinsulto kay Nam. Nagmura lamang siya ng bahagya at tumingin muli sa ina. Sa mga mata ni Lan ay nakasulat ang pagtanggap at kawalan ng pag-asa. Parang alam na niya ang nangyayari, ngunit hindi makapagsalita. Pagdating ng gabi, muling pinanood ni Nam ang mga recording mula sa kamera. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang niya nakita ang paraan ng paglalagay ng pulbos ni Mai, kundi narinig din ang bahagyang tinig ng ina. Humihingal at umiiyak. Anak! Huwag mo akong pilitin. Hindi ko na kaya. Bulong ng ina, sa gitna ng pag-iyak. Ngunit hindi natitinag si Mai. Malamig niyang sinambit.
Kung gusto mong mamuhay ng payapa, inumin mo. Sino ang may kasalanan na hindi mo ako tinanggap noon? Ngayon damhin mo ang pag-aapi. Nanlaki si Nam. Kumapit ang mga daliri niya at nagbuo ng kamao. Hindi lamang usapin ng ari-arian ang buong dahilan. Sa loob ni Mai ay natipon ang galit at sama ng loob na nabuo sa mahabang taon bilang manugang. Ang ganitong nakatagong puot ng isang babae ay mas mapanganib pa kaysa apoy. Unti-unti niyang naunawaan ang mga salitang iyon. Ngunit paano pwedeng dahil lamang sa mga lumiliit na hindi pagkakasundo, ay araw-araw na nilalaslas ang kalusugan ng isang ina? Kinabukasan, nagpasya si Nam na subukan ang kanyang asawa. Habang magkasama sila sa beranda, pilit niyang sinabi, "Nakikita kong humihina na si Mama Baka. Dapat natin siyang ipadala sa mga kamag-anak mo. Doon marahil may makakatulong sa pag-aalaga." Sandaling nagulat si Mai. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit agad siyang ngumiti at nagsabing, "Hindi na kailangan ako na ang bahala. Sanay na siya sa akin." Ang tugon na yon ay lalo lang nagpatibay ng hinala ni Nam. Mamaya, naglakad-lakad sila ni Lan sa bakuran ng mag-isa at nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng pribado marahan. Hinawakan ni Lan ang kamay ng anak at napahagod. "Nam, natatakot ako." "Bakit, inay?" sabi niya. "Madalas mo bang binibigyan ako ng kakaibang gamot? Pakiramdam ko ay napapahina at ang tiyan ko ay lagi nang sumisikip. Ayokong sabihin ito sa ama dahil ayokong masira ang pamilya." Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Nam ang pagluha. Mahigpit niyang niyakap ang tuyong kamay ng ina sa dibdib niya. "Huwag kang matakot, Mama. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo." Sa mga mata ni Lan ay may munting kumislap ng pag-asa. Sa gabi, nag-iisa si Nam sa kwarto at pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Alam niya, hindi pwedeng magpaliban. Kailangan kumilos, iligtas ang ina, at ilantad ang asawa. Ngunit anumang padalos-dalos na kilos ay maaaring magdulot ng gulo. Maaaring hindi kayanin ng ama ang katotohanan, at ang ina ay nananatiling nasa panganib. Lumabas sa isip niya ang isang tiyangging plano. Maghanda ng bitag. Tanging kapag nahuli siyang may gawa, ay matutulak si Mai na maglantad ng kanyang tunay na mukha at hindi na makakaisip ng pagpapaliwanag. Humigpit ang kamao ni Nam at ang tingin niya sa dilim ay puno ng determinasyon. Nang maunawaan niyang wala nang balikan pa, ang mga recordings, ang mga ungol ng ina, ang malamig na mga mata ng asawa, lahat iyon ay parang matalim na kutsilyo na nakabitin sa ibabaw niya. Kung magpapaliban pa, hindi maiiwasan ang kapahamakan. Ngunit kung kikilos ng walang plano, mawawala ang ebidensya at lubusang maitataboy ang katotohanan. Sa tahimik na gabi, nakaupo siya at nagmuni-muni at sa wakas ay nagpasya. Bitag! Kailangang si Mai mismo ang magpakita ng sarili, walang palusot, walang silid para sa pag-iwas. Kinabukasan, nagkunwaring normal ang takbo ng buhay. Nagtrabaho siya, kumain kasama ng pamilya, at kumilos ng payapa sa harap ni Mai. Ngunit sa loob, nagluto na ang plano. Binili niya ang isang maliit na nakatagong kamera at maingat na ikinabit ito sa pinakatagong sulok ng sala. Doon mismo kung saan madalas dumaraan si Mai kapag dinadala ang pagkain para sa ina. Layunin ni Nam na hindi lamang makuhanan ang mismong sandali ng kanyang ginagawang pagtataksil, kundi pati ang buong paghahanda upang wala nang kahit anong paraan para makaiwas si Mai kapag dumating ang oras ng katotohanan. Kinagabihan, mahinahon niyang sinabi sa ama, "Tay, napapansin kong lalo pang nanghihina si Mama nitong mga araw na to. Baka pwede po kayong matulog sa tabi niya ngayong gabi. Ako naman ay sa kabilang silid kasama si Mai. Kung sakaling masama ang pakiramdam ni Mama, may kasama siyang mag-aalaga." Tumango si Tatay Pok nang hindi man lang nagduda. Para sa kanya,
Si Mai ay nananatiling mabait, masunurin, at mapagkalingang manugang. Hindi niya kailanman inakalang sa likod ng nangiting iyon ay may unos na handang wasakin ang kanilang tahanan. Gabi. Tahimik ang buong bahay, nakaupo si Nam sa kanyang kwarto. Mabilis ang tibok ng puso, parang tambol sa gitna ng digmaan. Binuksan niya ang computer at tumitig sa live feed. Mula sa kamera bandang 11:00 ng gabi, dahan-dahan lumabas si Mai patungong kusina. Binuksan ang kabinet, kinuha ang puting pulbos at isang maliit na bote ng maitim na likido. Maingat siyang tumingin sa paligid, sinigurong walang nakakakita, at saka dahan-dahang ibinuhos ang pulbos sa mangkok ng mainit na lugaw. Habang hinahalo, mahina siyang bumulong. Ilang araw na lang,